Magandang araw po sa mamamayan ng Valenzuela. Isang magandang araw sa bawat isa. Ako po muli si Sir Pat mula from Roadside Bible Baptist Church ay muling mangangaral ng libre, mangangaral ng salita ng Diyos sa inyo. Muli, magandang umaga sa bawat isa. Narito ako upang ipahayag ang pinakamalaking problema ng tao, hindi yung init. Ang pinakamalaking problema ng tao ay yung kasalanan na magdadala sa kanya doon sa impyerno. Mas mainit kesa sa init na nadarama natin ngayon. Mga kaibigan, ang pinakamalaking problema ng tao laban sa Diyos ay ang kanyang kasalanan. Bakit pinakamalaking problema ito? Sapagkat sa Diyos tayo nagkasala. Sa Diyos din tayo mananagot. Ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Lahat ng kasalanan ay ginawa ng tao laban sa Diyos. Kung kaya't sa Diyos ang tao ay mananagot. Ito po ay seryosong bagay dahil sa Diyos mananagot ang tao. Inaakala ba natin na ang Diyos ay magiging magaan sa atin? Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Wala siyang palalampasin na anumang pagkakasala ng tao. Nakatala sa Diyos ang lahat ng mga kasinungalingan natin, ang lahat ng mga pagmumura, ang lahat ng mga pagmamarites, ang lahat ng pag-iisip ng masawa sa kapwa, nakatala sa Diyos, at ang lahat ng mga kasalanan na hindi ko pa nabanggit. At sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng mga ginawa natin ay ihahayag sa karamihan. Walang bagay ang tago sa Diyos. Bata, matanda, lalaki, babae, ang bawat tao ay mananagot sa hukuman ng Diyos. At kapag ang Diyos nagbigay ng sentensya sa bawat isa, ito ay nakakatakot dahil perpekto ang katarungan ng Diyos. Hindi mo mababayaran ng salapi ang Diyos. Hindi mo masusuhulan o madadaan sa paulit-ulit na panalangin para mapatawad ka ng Diyos sa iyong mga pagkakasala. Hindi mo po pwedeng bulungan ang pari, ang ministro o pastor at sabihin na Father or Pastor, panalangin niyo po ako na patawarin sa aking pagkakasala. Walang ganon. Ang bawat isa ay mananagot sa kanyang pagkakasala. Ang kabayaran, ang sentensya ng bawat pagkakasala ng tao ay isa lang, kamatayan. Ang kamatayan ang sentensya ng kasalanan natin. Ang tao, kapag binawian ng buhay, ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa lawa ng apoy o impyerno. The Bible says, all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. Oo, hindi ka nakapatay. Oo, hindi ka nakagahasa. Pero ikaw ay sinungaling. Tayong lahat ay sinungaling. Sino sa ating kalagitnaan ang makapagsasabi na wala siyang kasinungalingan? O, di ba lahat tayo
ay nagkasala sa Diyos, kung kaya tayo po ay mananagot sa Kanya. At kapag ang Diyos humatol, siguradong sulit. Ang sentensya ng Diyos sa tao sa araw na bawian ng tao ng buhay ay walang hanggang kamatayan sa impyerno. Walang hanggang kamatayan sa lawa ng apoy. Wala tayong magagawa laban sa Diyos. Kung iniisip natin na mahal tayo ng Diyos, oo, pero hindi sa kaparaanan na iniisip mo. Sapagkat minahal tayo ng Diyos noong ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Walang pag-asa ang tao sa buhay na ito. Walang makapaglilinis sa sala ng tao. Walang relihiyon ang kayang makapaglinis ng sala ng tao. Walang anumang mga panalangin na paulit-ulit ang makapaglilinis sa sala ng tao. Hindi mo po pwedeng bayaran lang ang pari para linisin ang iyong pagkakasala. Kahit kamag-anak mo pa ang Santo Papa, walang kapatawaran sa kasalanan. Maliban na lamang kay Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Jesucristo na binaboy ng sangkatauhan at pinatay sa krus ng Kalbaryo. Siya inilibing at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay. Ang kanyang dugo ay panlinis sa ating mga pagkakasala. O mga kaibigan, isa lang ang pag-asa ng tao. Ang tao, bagamat Diyos na nagkatawang tao, si Jesucristo. The Bible says, "For as much as ye know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot." Subalit ang ipinangtubos sa inyo ay ang mahalagang dugo ni Kristo. Mga kaibigan, binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. Tayo na mga walang pag-asa ay pinagkalooban niya ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay matatagpuan lamang sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ang tao ay nagkasala, hiwalay sa Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ating maging tagapamagitan. The good news is this: Jesus Christ came into the world. He lived a righteous life. He gave His life by dying on the cross. And He was buried, but after 3 days He rose again from the dead, offering unto us the free gift of eternal life, because He had bought it with His own blood. O mga kaibigan, isa lang ang pag-asa ng sangkatauhan, si Kristo Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At hindi lamang siya namatay, nagbibigay ng pag-asa. Sino mang magsisisi sa mga kasalanan at manampalataya sa kanyang pangalan, the Bible says, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Oo, nagkasala ang tao at walang kakayanang linisin ng tao ang kanyang mga kasalanan, kundi tanging si Jesucristo lang. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya ng pagkakataon ang tao na patawarin sa kanyang mga pagkakasala. Binigyan niya ng pagkakataon ng tao na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ating maging tagapagligtas. Jesus ang kanyang pangalan, Jesus is His name, for He shall save His people from their sins. Ang tanong,
ngayong tanghali, naligtas ka na ba sa iyong mga pagkakasala? Kinilala mo ba si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas? Walang kaligtasan ni numan kundi sa pamamagitan lang ng bugtong na anak ng Diyos. Hindi ipinagkait ng Ama ang kanyang anak para sa atin. The Bible says, "For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him." Ibinigay niya without reservation. God the Father gave His only begotten Son without reservation. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa atin at binaboy ng tao si Jesucristo. Dinanas niya ang mga paghihirap na dapat danasin natin dahil tayo ay nagkasala. Binitbit niya ang krus. Pinasan niya hanggang sa kanyang kamatayan. Ang krus ang nagre-representa ng kasalanan ng buong mundo. Ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesucristo, ay namatay sa krus. Ang tanong ko, bakit si Jesucristo ang namatay sa krus, gayong wala naman siyang kasalanan? Tayo ang dapat mamatay sa krus, pero bakit ang walang kasalanan ang namatay sa krus? Isa lang ang ibig sabihin nun, na inako ni Jesus ang mga kasalanan natin. Ito ang mabuting balita. Mayroong kapatawaran para sa mga nagsisisi sa mga kasalanan, sapagkat natapos na ang pagtutubos sa ating mga sala. Jesus Christ said, "It is finished." Tapos na. Ang hinahanap natin na kapatawaran ay wala sa pari, wala sa simbahan, wala sa kanino mang tao. Ang kapatawaran na hinahanap mo ay nasa taong namatay doon sa krus 2,000 years ago. Jesus is His name, for He shall save His people from their sins. Subalit ang ipinangtubos sa inyo ay ang mahalagang dugo ni Kristo. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Natubos ka na ba ng dugo ni Jesus? Walang kapatawaran kung walang pagsisisi sa mga pagkakasala. Mga kaibigan, naniniklod ako sa bawat isa. Iniutos ng Diyos, God commandeth all men everywhere to repent. Huwag nang pag-isipan pa kung kailangan magsisi. Inuutos na nga ng Diyos, magsisi tayo sa ating mga pagkakasala at lumapit kay Jesus. Umilala kay Jesus bilang tagapagligtas. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Magsisi at lumapit kay Jesucristo, kilalanin siya bilang tagapagligtas. Tanggapin siya, sampalatayanan mo siya, tanggapin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na sapat panlinis sa iyo mga pagkakasala. Mga kaibigan, maliligtas lamang ang tao mula sa kasalanan, kamatayan at impyerno sa pamamagitan ng paglapit kay Jesus. The Bible says, and Jesus Christ said, "Come unto me, all ye who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me,
For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Lumapit ka na ba na may basag na puso? Lumapit ka na ba kay Jesus na mayroong pagsisisi sa mga kasalanan at pagkilala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa iyo? Oh mga kaibigan, walang pag-asa ang tao sa buhay na ito maliban na lamang na makilala mo si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Tayo ay tinubos ng dugo ni Jesus. Ang dugo ni Jesus ay panlinis sa ating mga kasalanan. Are you washed in the blood of the Lamb? Kung hindi pa nahugasan ang iyong mga pagkakasala sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, walang kapatawaran kanino man. Mananagot tayo sa Diyos ng katarungan at kabanalan. Walang kakayanan ang tao para mapatawad yung kanyang pagkakasala, maliban na lamang kung manampalataya siya sa bugtong na anak ng Diyos. Mga kaibigan, nakilala mo na ba si Jesus bilang iyong tagapagligtas? Kung hindi mo kilala si Jesus at wala kang ugnayan sa Kanya, imposible ang kaligtasan mula sa kasalanan at sa impyerno. Mga kaibigan, si Jesus lamang ang ibinigay ng Ama upang ating maging tagapagligtas. Sinabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang daan tungo sa langit ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pananalig sa Kanya, pananampalataya, sampalatananan mo si Kristo Jesus at ikaw ay maliligtas. Oo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit mayroong buhay na walang hanggan sa mga taong kumikilala, nananampalataya, nagtitiwala sa bugtong na anak ng Diyos na si Jesucristo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mga kaibigan, sampalatayanan natin si Jesus. Manampalataya ka kay Jesus na sapat ang kanyang ginawa sa krus. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Naghirap siya, binitbit niya ang krus, pinasal niya hanggang sa ipako siya sa krus. Ngunit hindi lamang namatay si Jesus, sapagkat pagkatapos ng 3 araw ay muli siyang nabuhay. At inaalok niya ngayon sa inyo, sa bawat isa sa atin, ang libre, walang bayad na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Manampalataya po kay Jesucristo at ikaw ay maliligtas mula sa pagkakasala. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kung hindi ipinagkait ng Diyos Ama ang kanyang anak, huwag po tayong magtaka kung hindi magiging madali ang Diyos sa atin sa araw ng paghukom. Si Jesus lang ang pinaka-pag-asa ng tao. Panampalatayanan natin siya, manalig sa Kanya at sa Kanya lamang. Walang pag-asa sa buhay na ito. Ang edukasyon mo
hindi mo madadala yan sa kabaong mo. Ang pera mo, hindi mo madadala yan sa kabaong mo. Ang tinapos mo, hindi mo madadala yan sa araw ng kamatayan. Pero kung kilala mo si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, absuelto ka sa araw ng paghukom. Wala nang pag-uusga sa iyo. The Bible says, if any man be in Christ, for there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang manunubos. Kay Jesus, merong katubusan sa ating mga pagkakasala. Kay Jesus, mayroong buhay na walang hanggan. Kay Jesus, makaparoroon tayo sama doon sa langit. Manampalataya lamang po kay Jesucristo. Pagsisihan ang ating mga pagkakasala. The Bible says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Magsisi na sa ating mga pagkakasala habang buhay pa tayo before it's too late. Let's repent from all our sins and come to Jesus Christ. Jesus said, He that cometh to me, I will in no wise cast out. Hindi itataboy ni Jesus ang sinumang lumapit sa Kanya at manampalataya. Hindi tayo itataboy ni Kristo. Si Kristo, Jesus Christ, by nature, is a Savior. Siya ay tagapagligtas. Maliligtas ang tao sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Hesus Kristo. Hindi ka maliligtas ng sinumang tao. Hindi maliligtas ng relihiyon ang tao, kundi si Hesus Kristo lang na Diyos na nagkatawang tao. Siya ay nabuhay at pumaroon sa langit, nangako na muling babalik, at sa pagbalik niya ay dadalhin niya yung mga taong nanampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas. Mga kaibigan, walang kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Call ye upon the Lord and be saved. Call upon the Lord and be saved. That is our only hope, Jesus Christ the Savior.